Isang milyonaryo ang naghinala na may mali sa kanyang kambal na anak na babae. Naglagay siya ng mga nakatagong kamera sa bahay upang obserbahan ang kanilang pangaraw-araw na gawain. Makalipas ang 2 araw, nakakita siya ng eksenang hindi niya malilimutan at agad na tumawag sa pulisya. Mula sa kanyang marangyang penthouse na gawa sa salamin at bakal sa Bonifacio Global City, pinagmasdan ni Paulo Reyes 6 na taong gulang na kambal na anak na babae, sina Sofia at Isabel. Sa labas ng bintana, tanaw ang panggabing tanawin ng Maynila. Ngunit ang kanyang isipan ay nananatili pa rin sa kanyang asawang si Maria na biglaang pumanaw 1 taon na ang nakalipas. Ang maluwag na tahanang ito, puno ng mga mamahaling kasangkapan at makabagong teknolohiya, ay tila isang hungkag na sisidlan na nawalan na ng halak. Papa, pwede po ba nating tingnan ang mga litrato ni Mama? Mahinang tanong ni Sofia. Hawak ng kanyang maliit na kamay ang isang family photo album na pabuntong hininga si Paulo. Huwag muna ngayon anak, kailangan ni Papa maghanda para sa isang mahalagang pulong. Sumagot siya habang ibinabaling ang tingin sa screen ng kanyang laptop. Bukas na lang natin tingnan, lagi na lang pong bukas. Bulong ni Sofia, ngunit hindi ito narinig ni Paulo. Bilang isang mataas na ekutibo sa Prime Holdings, ang trabaho ang naging tanging kanlungan ni Paulo mula nang mawala ang kanyang asawa. Sinubukan niyang ibaon ang kanyang kalungkutan sa trabaho at pinalitan ang kanyang pagmamahal sa mga anak ng mga pinakamamahaling laruan at damit. Sa kanyang palagay ang katatagan sa pananalapi ang pinakamagandang regalong maibibigay niya sa kanila. Ang magkapatid na kambal ay magkamukhang magkamukha, ngunit magkaiba ang kanilang mga ugali. Si Sofia ay tahimik at maalalahanin, habang si Isabel ay mas masigla at mausisa. Ngunit ang pagkawala ng kanilang ina ay nag-iwan ng malalim na sugat sa kanilang dalawa. Sila ay unti-unting naging mas tahimik at bihira nang humiling ng anuman sa kanilang ama. Manang Elena, napakain niyo na po ba ang mga bata? Tanong ni Paulo sa kanilang kasambahay. Opo sir, kumain na po sila at nakapaligo na rin. Magalang na sagot ni Manang Elena. Kanina po madalas nilang pag-usapan ng kanilang ina. Lalo na po si Isabel. Itinaas ni Paulo ang kanyang kamay, isang senyas na ayaw na niyang marinig ang kasunod. Sige po, bukas ay may business trip ako sa Cebu. 2 araw po akong mawawala. Pakibantayan na lang po sila ng mabuti. Napabuntong hininga si Manang Elena at tumango. Malapitan niyang nasasaksihan ang kalungkutan sa pamilyang ito at nalulungkot siyang makita ang unti-unting pagiging malayo ng mga bata. Nang gabing iyon, mag-isang nakaupo si Paulo sa kanyang malawak na silid tulugan. Tinitingnan ang litrato ni Maria. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Bulong niya. Ikaw lagi mong alam kung paano sila patawanin. Kinabukasan ng umaga, habang nag-iimpake si Paulo para sa kanyang biyahe, tahimik na kumakain ng almusal ang kambal. Mahal ko kayo mga anak. Sabi niya bago umalis, mahal ka rin po namin, Papa. Sabay na sagot ng dalawa, ngunit walang kagalakan sa kanilang mga mata. Sa opisina, sinalubong siya ng kanyang sekretary si Ana Santos. Director Reyes, ito po ang schedule ninyo para sa araw na ito at pasensya na po, pero tumawag po ang eskwelahan ng mga anak ninyo. Nagtaas ng kilay si Paulo. Anong problema? Umiyak daw po si Isabel sa klase sa sining. Pinag-uhit daw po kasi sila ng kanilang pamilya na pabuntong hininga si Paulo. Pakitawagan ng eskwelahan at sabihin mong nasa business trip ako. Sabihin mo na kakausapin ko ang guidance counselor pagbalik ko. Nang hapong iyon sa loob ng eroplano papuntang Cebu, nakatingin si Paulo sa labas ng bintana. Malalim ang iniisip. Nagring ang kanyang telepono. Hello, Paulo. Ang tagal na. Sabi ng isang malambing na boses ng babae, si Lara Cruz. Ito napangiti si Paulo. Si Lara ang pinakamatalik na kaibigan ni Maria noong kolehiyo at madalas magbakasyon nang magkakasama ang kanilang mga pamilya. Lara, ang tagal na nga. Kamusta ka na?
Mabuti naman lumipat na ako sa Maynila. Nagbukas kasi ng branch ang kumpanya ko. Naalala kita kasi miss na miss ko na si Maria. Kamusta na ang kambal? Nanginig ang boses ni Paulo. Sa totoo lang hindi ko alam. Palagi silang tahimik. Hindi ko alam kung paano sila tutulungan. Pagkatapos ng tawag, nanatili sa isipan ni Paulo ang sinabi ni Lara. Kailangan ng mga bata ng emosyonal na seguridad at ikaw din. Magkita tayo at mag-usap kapag may oras ka. Iyon ang gugustuhin ni Maria kung nabubuhay pa siya. Naging matagumpay ang pulong sa Cebu. Ngunit ang isip ni Paulo ay laging bumabalik sa kanyang tahanan sa Maynila. Mula sa kanyang silid sa hotel, nag-vid call siya sa kanyang mga anak. Papa, kailan ka poy? Tanong ni Isabel. Bukas ng gabi, nandyan na ako. Pangako ni Paulo. Anong gusto niyong pasalubong? Ikaw lang po, Papa. Mahinang sagot ni Sofia. Naramdaman ni Paulo ang kirot sa kanyang dibdib sa sagot na yon. Unti-unti niyang napagtanto kung ano ang kanyang ipinagkakait sa kanyang mga anak. Kinabukasan sa eroplano pabalik ng Maynila, tinawagan niya si Lara. May oras ka ba ngayong weekend? Gusto kong ilabas ang mga bata. Sana makasama ka. Bilang kaibigan ni Maria, pamilyar ka na rin sa kanila. Masayang pumayag si Lara. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakaramdam si Paulo ng pag-asa. Pagsapit ng Sabado, mas maagang gumising si Paulo kaysa dati para maghanda ng almusal para sa mga bata. Bagamat medyo hirap, sinubukan niyang gumawa ng pancake na laging ginagawa ni Maria para sa kanila. Nagluluto po si Papa? Tanong ni Isabel na may pagtataka sa mga mata. Oo, dahil espesyal na araw ngayon, nakangiting sagot ni Paulo. Sasamahan tayo ni Tita Lara Neo sa amusement park. Saglit na nagingning ang mga mata ng kambal. Si Tita Lara po, yung kaibigan ni Mama Maria. Oo, natatandaan niyo pala, masayang sabi ni Paulo. Nang hapong yon pagdating ni Lara, naramdaman ni Paulo na napuno ng kanyang masiglang enerhiya ang bahay. Si Lara ay isang eleganteng babae na nasa unang bahagi ng kanyang 40s na may mabait na ngiti at maalalahaning mga mata. Aking mga prinsesa. Sigaw ni Lara habang niyayakap ang kambal, ang lalaki niyo na siguradong ipagmamalaki kayo ng nanay niyo kung nakikita niya kayo. Sa una ay nahihiya ang mga bata, ngunit hindi nagtagal ay naging komportable sila sa kabaitan ni Lara. Sa amusement park, sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, tumawa sila ng buong puso at napuno ng saya ang puso ni Paulo habang pinagmamasdan sila. Salamat, sabi niya kay Lara kalaunan. Matagal nang hindi ko nakikitang ganito, kasaya ang mga bata. Marahang ngumiti si Lara. Nakangiti ka na rin, Paulo. Matutuwa si Maria kung makikita ka niya. Gabing yon pagkatapos matulog ng mga bata, nag-usap sina Paulo at Lara sa terasa habang umiinom ng alak. Ang kailangan ng mga bata ay oras at atensyon, payo ni Lara. Hindi pera o material na bagay, kundi ang iyong presensya. Napaisip ng malalim si Paulo. Tama ka. Masyado akong nag-focus sa trabaho, pero hindi ko alam kung paano gagawin ito nang wala si Maria. Marahang hinawakan ni Lara ang kanyang kamay. Hindi mo kailangang gawin ito ng mag-isa. Pwede kang humingi ng tulong. Sa sandaling iyon, nakita ni Paulo ang taos-pusong pag-aalala at kabaitan sa mga mata ni Lara. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakaramdam siya ng pag-asa para sa hinaharap. Gusto kong maglaan ng mas maraming oras sa mga bata. Sabi ni Paulo na may determinasyon. Gusto kong bawasan ang trabaho at maging isang tunay na ama. Ngumiti ng malugod si Lara. Iyan ang simula. At tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Habang nagniningning ang mga bituin sa kalangitan, sa unang pagkakataon ay nakita ni Paulo ang posibilidad ng isang bagong simula para sa kanya at sa kanyang mga anak. Ngunit hindi pa niya alam na ang paglalakbay na haharapin niya ay mas komplikado at mahirap kaysa sa kanyang inaakala. Sa sumunod na mga linggo, natural na naging bahagi si Lara ng buhay pamilya ni Paulo. Sa una, tuwing weekend lang siya bumibisita para makasama ang kambal.
Ngunit unti-unti, nagsimula na rin siyang dumaan tuwing gabi para tulungan ang mga bata sa kanilang takdang aralin at samahan sila sa hapunan. Ang kanyang presensya ay parang gamot sa isang lumang sugat. Darating po ba si Tita Lara ngayon? Isang umaga tanong ni Sofia na may pananabik sa boses. Natuwa si Paulo sa nakitang pag-asa sa mga mata ng kanyang anak na matagal na niyang hindi nakikita. Oo, sasamahan kayo ni tita nyo sa school presentation ng mga gawa ninyo ngayon. Pumalakpak si Isabel. Laging pinupuri ni tita ang mga drawing namin, katulad po ni mama. Sandaling nakaramdam ng kirot si Paulo, ngunit agad ding napangiti. Masaya siyang makita na bumabalik na ang sigla ng kanyang mga anak. Nagkaroon din ng pagbabago sa kumpanya. Ipinasa ni Paulo ang ilang proyekto sa Vice President at sinikap na umuwi sa tamang oras hanggat maaari. Tinatanggihan na niya ngayon ang mga meeting sa weekend at inuuna ang oras para sa kanyang mga anak. Director Reyes, malaki na po ang ipinagbago ninyo, sabi isang araw ni Ana, ang kanyang sekretarya. Mukha po kayong mas masaya ngayon. Nahihiyang ngumiti si Paulo. Nalaman ko lang na pamilya ang dapat mauna. Kahit medyo huli na, isang gabi makalipas ang isang buwan, nagalok si Paulo ng isang mahalagang bagay kay Lara. Muli silang nag-uusap sa terasa, pagkatapos matulog ng mga bata. Lara, seryosong sabi ni Paulo, hindi mo alam kung gaano kalaking pagbabago ang dinala mo sa aming pamilya. Tumatawa na ang mga bata. Nagkukwento sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, parang tahanan na ulit ang bahay na ito. Ngumiti si Lara. Masaya rin ako. Si Maria ang pinakamahalaga kong kaibigan at ang makasama ang kanyang pamilya ay nakakatulong din sa akin na maghilom. Huminga ng malalim si Paulo. Lara, paano kung dito ka na tumira sa amin bilang yaya ng mga bata? Hindi. Higit pa roon bilang bahagi ng pamilya ng laki ang mga mata ni Lara. Paulo, wag mo sanang masamain. Nagmamadaling sabi ni Paulo, hindi ko pa sinasabing relasyon pero kailangan ng mga bata ng isang babaeng role model. At sa totoo lang, kailangan ko rin ng tulong mo. Sandaling nag-isip si Lara, kung para sa mga bata pwede siguro. Pero kailangan nating gawin ito ng dahan-dahan. Baka malito ang isipan ng mga bata. At sa gayon, lumipat si Lara sa guest room ng bahay ni Paulo. Sa simula, inakala nilang pansamantala lang ito, ngunit sa paglipas ng panahon, ang kanyang presensya ay naging mahalaga sa pamilya. Tuwang-tuwa ang kambal sa pagtira ni Lara sa kanila. Tuwing umaga, naghahanda siya ng masustansyang baon para sa mga bata at sa gabi. Sabay-sabay silang nagbabasa ng libro. Muling nakaramdam ng kapanatagan sina Sofia at Isabel. Nagbago na po ang pamilya namin, sabi isang araw ni Sofia sa kanilang school counselor. Nakangiti na po si Papa. At dahil nandyan si Tita Lara, hindi na po ako gaanong nalulungkot. Natuwa ang counselor sa pagbabagong ito. Sa tingin mo ba may espesyal na relasyon ng Papa mo at si Tita Lara? Sandaling nag-isip si Sofia. Hindi pa po. Pero iba na po ang tingin ni Papa kay Tita. Parang kung paano niya tinitingnan si Mama dati sa eskwelahan. Kapansin-pansin din ang pagbabago sa kambal. Nagsimula ng muling makipaglaro si Isabel sa kanyang mga kaibigan at si Sofia ay hindi na malulungkot na larawan ang iginuguhit sa klase sa sining. Sa bahay, isinabit muli ni Lara ang mga litrato ni Maria sa sala. Mahalagang alalahanin ng mga bata ang kanilang ina. Sabi niya kay Paulo, kailang tanggapin ang nakaraan nang hindi ito itinatanggi para makasulong sa hinaharap. Tumango si Paulo bilang pasasalamat. Patuloy na hinahangaan ng kanyang puso ang karunungan at kabaitan ni Lara. Isang gabi, makalipas ang 6 na buwan, formal na nagpropose si Paulo kay Lara. Sa isang restaurant na may tanawin ng kalangitan ng Maynila, inabot niya ang isang singsing. Ikaw ang bumuo sa aming pamilya. Taos-puso niyang sinabi. Hindi ko na kayang isipin ang buhay nang wala ka. Pwede ka bang sumama sa amin sa pagbuo ng aming kinabukasan? Si Lara. Sigurado ka ba?
Si Maria nagtiwala sa'yo si Maria, sabi ni Paulo. At ganun din ako. Mahal ka rin ng mga bata. Tumango si Lara habang lumuluha sa tuwa. Oo, gusto kong makasama kayo. Nagkaroon sila ng isang tahimik na kasal. Isang maliit na pagtitipon lamang, kasama ang pamilya at malalapit na kaibigan. Ngunit puno ito ng init at pag-asa. Ang kambal ay nakasuot ng magagandang damit at nagsaboy ng mga bulaklak. Pwede na po ba kitang tawaging Mama Lara? Maingat na tanong ni Isabel pagkatapos ng kasal. Niyakap ng mahigpit ni Lara ang bata. Kahit anong gusto mong itawag sa akin, pero si Mama Maria ang lagi ninyong unang ina. Ako ang magiging pangalawang ina ninyo. Tahimik na lumapit si Sofia at hinawakan ng kamay ni Lara. Pwede na po ba tayong maging masaya ulit? Hinaplos ni Lara ang buhok ng bata. Nasa daan na tayo patungo sa kaligayahan, Sofia. Ang unang ilang buwan, pagkatapos ng kasal ay parang isang panaginip. Ginawang masigla at puno ng buhay ni Lara ang tahanan. Tuwing weekend, nagpaplano siya ng mga family outing at ang oras ng hapunan ay laging puno ng kwentuhan at tawanan. Sinunod ni Paulo ang payo ng kanyang asawa at lalo pang binawasan ng oras sa trabaho. 3 araw sa isang linggo na siyang nagtatrabaho mula sa bahay para mas makasama ang mga anak. Dahil sa'yo, nagiging tunay na ama ako. Sabi niya isang araw kay Lara. Hindi na ako laging kinakain ng konsyensya. Masayang ngumiti si Lara. Lahat tayo ay lumalago. Ang mga bata, ikaw at ako. Ngunit napansin ni Paulo na minsan sa gabi, mag-isang nakatayo si Lara sa terasa. Nakatingin sa malayo. May mga araw na may hindi maipaliwanag na lungkot sa kanyang mga mata. Anong iniisip mo? Tanong niya isang gabi. Sandaling natahimik si Lara. Minsan iniisip ko kung karapat-dapat ba ako sa lahat ng kaligayahang ito. Nagtaka si Paulo. Anong ibig mong sabihin? Ikaw ang pinakamagandang regalo sa amin. Maputol ngumiti si Lara. Salamat. Nag-iisip lang ako sandali. Pagkatapos ng gabing yon, napansin ni Paulo na mas madalas ng malalim ang iniisip ni Lara. Mabait pa rin siya sa mga bata, ngunit paminsan-minsan ay may ekspresyon siyang tila nakatingin sa malayo. Isang araw nang umuwi si Paulo ng maaga para maghanda ng isang sorpresa, narinig niya si Lara na may kausap sa telepono sa study room. Oo, lahat ay naayon sa plano. Sabi niya, lubos na ang tiwala sa akin ng mga bata. Ganon din si Paulo. Natigilan si Paulo. Hindi siya sigurado sa kahulugan ng mga salitang yon, ngunit isang masamang kutob ang bumalot sa kanya. Malapit na akong magpatuloy sa susunod na hakbang. Patuloy ni Lara. Huwag kang mag-alala. Hindi ako magkakamali sa pagkakataong ito. Tahimik na umatras si Paulo. Sinubukan niyang unawain ang kahulugan ng usapang narinig. May itinatago ba si Lara o isa lang itong ordinaryong usapan tungkol sa trabaho? Nang gabing iyon sinubukan niyang kumilos ng normal, ngunit isang binhi ng pagdududa ang naitanim na sa kanyang isipan. Habang nakangiting naghahain ng hapunan si Lara, sinubukan ni Paulo na alamin kung may itinatago ba sa likod ng kanyang maamong mukha. Bakit ang tahimik mo ngayon? Tanong ni Lara sa wakas. Ngumiti si Paulo. Wala naman. Pagod lang ako. Ngunit ng gabing yon, hindi siya makatulog. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan ang usapan ni Lara sa telepono. Ano ang ibig sabihin ng naaayon sa plano? Kinabukasan ng umaga, sinabi ni Lara na siya na ang maghahatid sa mga bata sa eskwelahan. Mauuna na ako sa opisina, sabi ni Paulo. May mahalagang meeting ako ngayon. Sa katunayan, gusto niyang alamin ang tungkol sa nakaraan ni Lara. Bukod sa pagiging kaibigan ni Maria, napagtanto niyang kakaunti lang pala ang alam niya tungkol kay Lara. Sa opisina, tinawagan ni Paulo ang isa pang kaibigan ni Maria, si Cristina. Gaano ba kalapit sina Lara at Maria? Maingat niyang tanong. Sandaling katahimikan ang sumunod sa kabilang linya. Si Lara Cruz. Oo, sabi niya. Kaibigan niya si Maria nung kolehiyo.
Tila naguguluhan ang boses ni Christina. Paulo, walang kaibigan si Maria na nagngangalang Lara Cruz sa pagkakaalam ko. Napatigil si Paulo sa sinabi ni Christina na pasandal ng malalim sa kanyang upuan sa opisina. Sigurado ka, baka naman may mga kaibigan si Maria noong kolehiyo na hindi mo nakilala. Paulo, marienging sabi ni Christina. Mula elementarya hanggang kolehiyo, magkasama kami ni Maria. Kilala ko lahat ng kaibigan niya. Walang kaibigan na nagngangalang Lara Cruz. Nahilo si Paulo. Kung ganon, sino si Lara? Baka kaibigan niya sa trabaho maingat na mungkahi ni Christina. Pero pwede mo bang ipadala ang litrato niya? Hinanap ni Paulo ang isang kamakailang family picture sa kanyang telepono at ipinadala ito kay Krina. Ilang sandali lang tumawag muli si Christina. Paulo, hindi ko pa nakikita ang babaeng ito. Nag-aalala lang, sabi ni Christina. At hindi ko narinig na madalas mag-imbita ng mga kasamahan sa trabaho si Maria sa bahay ninyo. Pagkatapos ng tawag, hindi makagalaw si Paulo. Nagsinungaling si Lara tungkol sa kanyang pagkatao. Pero bakit? Ano ang kanyang intensyon? At ang mas mahalaga, hinayaan niyang manirahan ang isang stranghero kasama ng kanyang mga anak. Buong araw, hindi makapag-focus si Paulo sa trabaho. Sinimulan niyang imbestigahan ang background ni Lara, ngunit nakakagulat, nakakaunti ang impormasyon tungkol sa kanya. Sa resume na ibinigay niya, nakasaad na nagtrabaho siya sa isang maliit na kumpanya sa labas ng Maynila. Ngunit nang tawagan niya ito, sinabi nilang hindi nila kilala ang empleyadong si Lara Cruz. Pagsapit ng hapon, hindi na makapaghintay si Paulo. Maaga siyang umalis sa trabaho at dumiretso sa eskwelahan ng mga anak. Papa, gulat na ba tinina Sofia at Isabel? Sabi po ni Mama Lara, siya ang susundo sa amin. Espesyal ngayon si Papa ang sumundo. Nakangiting. Sabi ni Paulo. Ayaw niyang mag-alala ang mga bata. Gusto niyo ba ng ice cream sa cafe? Maingat na nagtanong si Paulo. Kamusta si Mama Lara? Mabait ba siya sa inyo? Nagkatinginan ng kambal. Opo. Unang sagot ni Isabel. Nung una po sobrang bait niya. Pero nitong mga nakaraang araw, dinugtungan ni Sofia ang sinabi. Minsan po nakakatakot siya. Bumilis ang tibok ng puso ni Paulo. Nakakatakot. Paano? Nag-iiba po siya kapag wala ang iba. Pabulong na sabi ni Sofia. Kapag wala po kayo sa bahay, maraming rules si Mama Lara. Kapag nagkamali kami, huminto siya at yumuko. Anong nangyayari kapag nagkakamali kayo? Ni malumanay na tanong ni Paulo. Ikinukulong niya kami sa kwarto at hindi kami pwedeng lumabas. Sagot ni Isabel. At hindi niya kami binibigyan ng hapunan. Pero sabi niya, huwag daw naming sasabihin sa inyo kasi kapag sinabi namin may masamang mangyayari. Nakaramdam si Paulo ng pagkabigla at galit, ngunit pinigilan niya ang kanyang emosyon sa harap ng mga bata. Gan pala, patawarin niyo ako. Simula ngayon, poprotektahan kayo ni Papa. Pangako, pauwi. Pinag-isipan ni Paulo kung ano ang gagawin. Haharapin ba niya agad si Lara? O kailangan pa niyang mangalap ng mas maraming ebidensya? Kailangan niyang maging maingat para sa kaligtasan ng kanyang mga anak. Pagdating nila sa bahay, sinalubong sila ni Lara sa pinto na may nag-aalang ekspresyon. Saan kayo galing? Hindi kayo sumasagot sa tawag. Nag-alala ako, sabi niya. Sinubukan ni Paulo na kumilos ng normal. Pasensya na. Sinundo ako ng maaga ang mga bata at kumain kami ng ice cream. Nakalimutan kong tumawag. Sandaling nanigas ang mukha ni Lara, ngunit agad itong napalitan ng ngiti. Mabuti naman handa na ang hapunan. Nang gabing iyon, maingat na pinagmasdan ni Paulo si Lara. Sa panlabas, mabait pa rin siya tulad ng dati. Ngunit ngayon ay napapansin na niya ang mga banayad na pagkakaiba sa paraan ng pakikitungo niya sa mga bata. Ang lamig sa likod ng kanyang ngiti, ang kislap sa kanyang mga mata kapag nagkakamali ang mga bata at ang mga malumanay na hiling na parang utos. Pagkatapos matulog ng mga bata,
Inabutan ni Lara si Paulo ng isang baso ng alak. May problema ba? Iba ka ngayon? Uminom si Paulo ng alak at mahinahong sumagot. May problema lang sa opisina. Okay lang ako. Tumango si Lara, ngunit ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng pagdududa. Nag-usap ba kayo ng mga bata? Wala namang importante. Tungkol sa eskwela, mga kaibigan. Tulad ng dati sa silid-tulugan, hindi makatulog si Paulo. Habang tinitingnan ng mahimbing na natutulog na si Lara sa tabi niya, iniisip niya kung sino ba talaga ang babaeng ito at bakit siya nagsinungaling. Ang mas mahalaga, paano niya tinatrato ang kanyang mga anak. Kinabukasan, nag-file ng leave si Paulo at sa halip ay nakipagkita sa isang pribadong investigador. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa babaeng ito, sabi niya habang inaabot ang litrato ni Lara. Ang tunay niyang pangalan, ang nakaraan niya, ang koneksyon niya kay Maria, lahat tumango ang investigador. Sisikapin kong makuha ang impormasyon sa lalong madaling panahon. Nang gabing iyon, maagang umuwi si Paulo. Ayaw niyang magpahalata kay Lara. Wala masyadong trabaho kaya maaga ako. Paliwanag niya. Ngumiti si Lara at sinalubong siya. Sakto ang dating mo. Naghahanda na ako ng hapunan. Sa hapunan, napansin ni Paulo na mas tahimik ang mga bata kaysa dati. Halos hindi nagsasalita si Sofia at halos hindi kumain. Sophia, ayos ka lang ba? Tanong ni Paulo. Sumulyap si Sofia kay Lara bago tumango. Opo, Papa, pagod lang po ako. Pagkatapos kumain, habang naghuhugas ng pinggan si Lara, dinala ni Paulo ang mga bata para paliguan. Sa banyo, napansin niya ang isang maliit na pasa sa braso ni Sofia. Ano ito? Malumanay niyang tanong. Sinubukang bawiin ni Sofia ang kaniyang braso. Wala po ito. Sofia, pwede mong sabihin kay Papa anong nangyari? Tahimik na sumagot si Isabel. Nagagalit po si Mama Lara kasi nagkamali si Sofia sa homework niya. Hinawakan niya po si Sofia ng mahigpit. Namutla ang mukha ni Paulo. May iba pa bang nangyari? Nagkatinginan ng mga bata. Sabi po ni Mama Lara, kapag nagsalita kami, ipapadala niya kami sa ibang bahay. Nanginginig na sabi ni Sofia. Sabi niya, masasamang bata daw kami. Pinigilan ni Paulo ang kanyang galit at niyakap ng mahigpit ang mga anak. Hinding-hindi mangyayari iyon. Perpekto kayo. Laging poprotektahan kayo ni Papa. Pagkatapos patulugin ng mga bata, pumasok si Paulo sa study room at isinara ang pinto. Tinawagan niya ang investigador, ngunit wala pang resulta. Habang nag-iisip kung ano ang gagawin, nag-ring ang kanyang telepono. Si Krina ang matagal ng kaibigan ni Maria. Paulo, apurado ang boses ni Christina. Tiningnan kong mabuti ang litrato ng babaeng yon at naalala ko na nakilala siya ni Maria nung high school pero hindi sila magkaibigan. Sa halip, siya ang nambubali kay Maria na patigil si Paulo. Ano? Ang tunay niyang pangalan ay Gina Cruz. Kaklase niya si Maria noong high school at palagi niyang inaapi si Maria. Sinubukan pa niyang hadlangan si Maria para hindi makakakuha ng scholarship. Kahit nung pumasok na si Maria sa kolehiyo, patuloy pa rin niyang sinubukang guluhin ang buhay ni Maria. Bumigat ang dibdib ni Paulo. Bakit? Anong dahilan? Inggit. Paliwanag ni Christina. Laging magaling na estudyante si Maria at si Katya. Samantalang si Gina laging gusto ng atensyon pero hindi niya makuha. Gusto niya ang lahat ng mayroon si Maria. Biglang naintindihan ni Paulo ang lahat. At ngayon, gusto niya ang pamilya ni Maria. Pagkatapos ng tawag, hindi makakagalaw si Paulo. Si Lara o si Gina ay isang babaeng puno ng inggit at galit kay Maria. At ngayon ay pag-aari na niya ang asawa at mga anak ni Maria. Hindi ito tungkol sa pagmamahal o pag-aalaga. Ito ay tungkol sa pag-aari at paghihiganti. Nang gabing iyon, lumabas si Paulo sa sala at nakita si Lara na tinitingnan ang photo album ni Maria. Pinupunit niya ang isang litrato. Anong ginagawa mo? Sigaw ni Paulo. Nagulat si Lara at nabitawan ng album. Hay Paulo,
Nagulat ako. Inaayos ko lang niya ang mga lumang litrato. Pinulot ni Paulo ang punit na piraso ng litrato sa sahig. Larawan yon ni Maria kasama ang kanyang mga kaibigan at sa sulok ay makikita ang batang si Gina. Pinupunit niya ang lahat maliban sa sarili niyang mukha. Kilala mo? Si Maria. Dahan-dahang sabi ni Paulo. At hindi lang kayo basta magkaibigan. Nagbago ang mukha ni Lara. Ang mainit na ngiti ay naglaho at isang malamig na ekspresyon ang pumalit dito. Ang tagal mo ring nalaman, mahinang sabi niya. Bakit mo ginagawa ito? Tanong ni Paulo. Anong gusto mo sa pamilya namin? Dahan-dahang tumayo si Lara. Si Gina. Ang mga bagay na laging mayroon si Maria. Ang perpektong buhay. Ang mapagmahal na pamilya. Ang respeto ng lahat. Lagi niyang nakukuha ang lahat. Samantalang ako naging matalas ang kanyang boses. Wala akong nakuha. Pero ngayon ako na ang pumalit sa kanya. Ang asawa niya, ang mga anak niya, ang bahay niya. Nakaramdam ng takot si Paulo. Hindi matatag ang pag-iisip ng babaeng ito at nakatira siya, kasama ng kanyang mga anak. Umalis ka na sa bahay na ito. Maring sabi ni Paulo. Kung hindi, tatawag ako ng pulis. Tumawa si Gina. Talaga? Anong sasabihin mo sa pulis na nagpapasok ka ng isang estranghero sa bahay mo nang hindi man lang inaalam ang pagkatao niya? Baka mawalan ka pa ng karapatan sa mga anak mo. Paulo. Kinuyom ni Paulo ang kanyang kamao, ngunit nagpigil. Hindi ko papayagan na saktan mo ang mga anak ko. Saktan. Nanlaki ang mga mata ni Gina. Tinuturuan ko lang sila ng disiplina at kaayusan. Sinisira mo sila sa sobrang pagmamahal mo. Hindi alam ni Paulo kung gaano kalala ang pananakit ni Gina sa mga bata, kung anong mga sugat ang iniwan nito. Pero alam niyang mapanganib na ito. Bukas iimpaki mo ang mga gamit mo at umalis ka. Sabi niya sa pinakamahinahong paraan na kaya niya. Hanggang doon. Huwag kang lalapit sa mga anak ko. Tinitigan siya ni Gina. Magsisisi ka, sabi niya sa wakas. Maaari akong maging pinakamahusay na ina para sa mga anak mo. Mas mahusay pa kay Maria ng gabing iyon sa silid ng mga bata na tulog si Paulo. Natatakot siya sa maaaring gawin ni Gina sa mga bata. Kinabukasan ng umaga, bago ihatid ang mga bata sa eskwela, binigyan niya ng huling babala si Gina. Kailangan mong makaalis sa bahay na ito bago maggabi. Kung hindi, gagawa ako ng legal na hakbang. Ngumiti si Gina. Sige, Paulo. Pero tandaan mo, hindi pa ito tapos. Buong araw na nagtrabaho si Paulo mula sa bahay. Hindi siya sigurado kung susundin ni Gina ang kanyang utos at ayaw niyang iwanang mag-isa ang mga bata. Pagsapit ng hapon, tinawagan niya ang kanilang family lawyer at ipinaliwanag ang sitwasyon. Gusto kong simulan ang proseso ng diborsyo sa lalong madaling panahon, sabi niya. At kailangan ko rin ng restraining order para protektahan ang mga bata. Maingat na sumagot ang abogado. Ginoong Reyes, mukhang komplikado ang sitwasyon. Mayon ba kayong ebidensya? Ebidensya na sinaktan niya ang mga bata o na nagsinungaling siya sa kanyang pagkatao na pabuntong hininga si Paulo. Wala pa akong matibay na ebidensya pero may investigador na akong kinontrata at pwedeng magsalita ang mga bata. Makakatulong ang imonya ng mga bata, pero sa legal na aspeto, kailangan natin ng mas matibay na ebidensya, lalo na kung lalaban siya. Sa ngayon, kolektahin niyo ang lahat ng impormasyon na kaya ninyo at kaligtasan ng mga bata ang pinakamahalaga. Pagkatapos ng tawag, nagpasya si Paulo na magpakabit ng mga security camera sa loob ng bahay, tila isang sukdulang hakbang. Ngunit kailangan para sa kaligtasan ng mga bata, nag-order siya ng maliliit na camera online na may express delivery. Pagsapit ng gabi, inikot ni Paulo ang bahay para tingnan kung umalis na si Gina. Ang kaniyang mga damit at personal na gamit ay nasa kani-kanilang lugar pa rin. Mukhang wala siyang balak umalis. Eksaktong 6, bumalik si Gina na may dalang mga pinamili. Medyo nagulat siyang makita si Paulo na naghihintay sa sala, ngunit agad ding bumalik ang dati niyang nangiti.
Nagtrabaho ka pala sa bahay ngayon, sabi niya habang ibinababa ang mga grocery bag. Nasaan ang mga bata? Nasa kwarto nila gumagawa ng homework. Malamig na sagot ni Paulo. Kailangan nating mag-usap. Napabuntong hininga si Gina at umupo sa sofa. Tungkol ba ito sa nangyari kagabi, Paulo? Hindi pagkakaunawaan lang yon. Hayaan mong ipaliwanag ko. Hindi ko na kailangan ng mga kasinungalingan. Ming sabi ni Paulo, alam ko na kung sino ka at alam ko na kung anong ginawa mo sa mga anak ko. Sandaling nanigas ang mukha ni Gina bago muling lumambot. Anong sinabi ng mga bata? Minsan malikot ang kanilang imahinasyon. Tinuturuan ko lang sila ng disiplina. Disiplina. Tumaas ang boses ni Paulo. Ang ikulong ang mga bata sa kwarto at hindi sila pakainin ng hapunan. Disiplina ba yon? Ang hawakan ng braso ni Sofia hanggang magkapasa? Disiplina ba yon? Umikot ang mga mata ni Gina. Huwag kang mag-overreact. Nadulas lang si Sofia at hindi ko sila pinagkaitan ng hapunan. Ayaw lang nilang kumain ng gulay. Sinubukan ni Paulo na pigilan ang kanyang galit. Kahit ano paman, kailangan mong umalis sa bahay na ito ngayon. Ang proseso ng diborsyo ay idadaan natin sa abogado. Tahimik na tumawa si Gina. Hindi gan kadali iyon, Paulo. Legal tayong kasal at kalahati ng bahay na ito ay pag-aari ko na rin. At ang mga bata, Mama, ang tawag nila sa akin ay isa sa alang-alang yon ng korte. Kinuyom ni Paulo ang kanyang kamao. Pumasok ka sa pamilya namin gamit ang kasinungalingan. Panloloko iyon. Patunayan mo. Hamon ni Gina. Sinabi ko lang na kaibigan ako ni Maria. Baka hindi kami gan kalapit pero hindi iyong krimen. Huminga ng malalim si Paulo. Anong gusto mo? Pera? Magkano? Dahan-dahang tumayo si Gina at lumapit kay Paulo. Pera? Hindi. Mas marami pa akong gusto. Gusto ko ng perpektong pamilya tulad ng kay Maria. Lagi niyang nakukuha ang lahat. Pagmamahal, respeto, kagandahan. Gusto ko lang maranasan ng kahit kapiraso noon. Ang kanyang mga salita ay puno ng obsesyon at inggit. Naisip ni Paulo ang hirap na pinagdaanan ng kanyang asawa noong high school. Hindi ko hahayaang sirain mo ang pamilya namin. Maring sabi ni Paulo, kung hindi ka aalis ng kusa, gagawa ako ng legal na hakbang. Nagkibit balikat si Gina. Subukan mo pero tandaan mo kung gaano masasaktan ang mga bata sa proseso. Noon, bumukas ang pinto ng kwarto ng mga bata at maingat na lumabas sina Sophia at Isabel. Papa, nag-aalalang tawag ni Sofia. Narinig po namin kayong nagsisigawan. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Gina at ngumiti ng malapad. Ayos lang mga prinsesa ko. May mahalaga lang kaming pinag-uusapan ng papa nyo. Oras na para maghapunan. Tulungan nyo ako. Mukhang balisa ang mga bata, ngunit dahil sa nakasanayan, sumunod sila kay Gina papunta sa kusina. Sumunod si Paulo. Ayaw niyang iwan ang mga bata na kasama si Gina kahit isang minuto. Ang hapunan ay naganap sa isang nakakailang na katahimikan. Sinubukan ni Gina na kumilos ng normal, ngunit sa likod ng kanyang nangiti ay mayroong malamig na kalkulasyon. Patuloy na binantayan ni Paulo ang mga bata hanggang matapos silang kumain. Pagkatapos kumain habang nag-aayos si Paulo para paliguan ang mga bata, pumasok si Gina sa silid tulugan at nagsimulang mag-empake. Alis ka? Gulat na tanong ni Paulo. Pansamantala, mahinahong sagot ni Gina. Mananatili muna ako sa bahay ng isang kaibigan. Pero tandaan mo, babalik ako dahil legal na bahay ko rin ito. Nakaramdam ng ginhawa si Paulo. Kahit paano ngayong gabi ay magiging payapa sila ng mga anak niya. Pagkaalis ni Gina, umupo si Paulo kasama ang mga anak sa sala. Mga anak, may itatanong si Papa. Pwede niyo bang sabihin sa akin kung ano-ano ang mga ginawa sa inyo ni Mama Lara? Sa una ay nagatubili ang mga bata, ngunit unti-unti silang nagsimulang magkwento. Ang mga ginawa ni Gina sa kanila. Mga hindi kinakailangang gawaing bahay, malulupit na patakaran, emosyonal na manipulasyon at maging mga bahagyang pisikal na pananakit. Partikular niyang pinagtuunan ng pansin
ang paggawain ng magkapatid. Sabi po ni Mama Lara, mas maganda daw ako. Bulong ni Isabel para marinig ni Sofia. Tapos kay Sofia naman po sinabi niya na mas matalino ako. Naluha si Sofia at idinagdag. At sabi po niya, kapag nagsabi kami sa inyo, iiwan niyo kami. Kasi daw po busy kayo at ayaw niyo sa amin. Niyakap ng mahigpit ni Paulo ang mga anak. Hinding-hindi totoo yan. Kayo ang pinakamamahal ko sa buong mundo at hinding-hindi ko kayo iiwan. Babalik po ba si Mama Lara? Nag-aalang tanong ni Isabel. Sumagot si Paulo ng tapat. Baka pero poprotektahan kayo ni Papa. Pangako ng gabing iyon, muling tinawagan ni Paulo ang abogado para ipaalam na pansamantalang umalis si Gina sa bahay. Magandang balita yan, sabi ng abogado. Pero tandaan nyo na may karapatan siyang bumalik hanggat hindi pa natin nakukuha ang restraining order. At para doon, kailangan natin ng ebidensya. Bukas darating ang mga kamera, sabi ni Paulo. At nirecord ko na rin ang testimonya ng mga bata. Mabuti. At ang impormasyon tungkol sa nakaraan niya. Malaking tulong kung may ebidensya tayong nagsinungaling siya sa kanyang pagkatao. Kinabukasan ng umaga, nakatanggap si Paulo ng tawag mula sa investigador. Ginoong Reyes, may nahanap na po akong impormasyon tungkol kay Lara Cruz o Gina Cruz. Sabihin mo, meron siyang history ng mental health issues. Ilang taon siyang ginamot para sa obsessive-compulsive disorder at borderline personality disorder. At kilala na niya si Ginang Maria mula pa nung high school, pero hindi bilang kaibigan, kundi bilang isang uri ng stalker. Napatigil si Paulo. Stalker. Opo, sinubukan niyang gayahin ang buhay ni Ginang Maria. Nag-apply sa parehong universidad, nagsusuot ng parehong estilo ng damit, at sinubukan pang ang makipag-date sa mga taong gusto ni Ginang Maria. Pero huminto siya sa pakikipag-ugnayan ng ikasal si Ginang Maria sa inyo. Gayunpaman, patuloy pa rin niyang minamanmanan si Ginang Maria at mukhang sinimulan niyang obserbahan. Pagkatapos ng aksidente ni Ginang Maria, kinilabutan si Paulo sa loob ng 1 taon. Mukhang gan nga po. Inaral niya ang inyong pangaraw-araw na gawain at ang lahat tungkol kay Ginang Maria bago siya lumapit sa inyo. Nagulat si Paulo sa katotohanang planado ang lahat. Hindi lang nagpanggap si Gina na kaibigan ng kaniyang asawa, kundi sinubukan niyang angkinin ang buong buhay nito. Makakatulong ba ito sa kaso? Tanong ni Paulo. Oo, tiyak. Lalo na ang katotohanang itinago niya ang kanyang mental health history bago kayo ikasal. Maaari itong maging basehan para sa annulment. Pagkatapos ng tawag, ipinasa ni Paulo ang bagong impormasyon sa kanyang abogado. Nangako ang abogado na agad siyang mag-a-apply para sa isang temporary restraining order ng hapong iyon. Dumating ang technician para ikabit ang mga kamera. Nagpakabit si Paulo ng maliliit na kamera sa sala, kusina, pasilyo at sa labas ng kwarto ng mga bata. Gusto niyang makakakuha ng lahat ng ebidensya kapag bumalik si Gina. Pagkatapos ng instalasyon, sinundo ni Paulo ang mga bata sa eskwelahan. Pauwi. Ipinaliwanag niya sa kanila ang ilang bagong patakaran. Mula ngayon, kapag bumalik si Mama Lara, hinding-hindi kayo pwedeng maiwan na kayo lang dalawa ang kasama niya. Laging kapag nasa bahay lang si Papa kayo, makikipag-usap sa kanya. At anumang mangyari, sabihin niyo agad kay Papa. Seryosong tumango ang mga bata. Sapat na ang kanilang edad para maintindihan ang bigat ng sitwasyon. Pag-uwi nila, nakita ni Paulo na bukas ang pinto sa harapan. Sinabihan niya ang mga bata na maghintay sa kotse at maingat siyang pumasok sa bahay. Magulo ang sala, punit ang mga unan ng sofa at basag ang mga picture frame ni Maria na nakakalat sa sahig sa kusina. Basag ang mga pinggan. Nagulat si Paulo habang nililibot ang bahay. Bawat kwarto ay magulo, ngunit ang kwarto ng mga bata ang pinakamalala. Punit ang kanilang mga manika at libro at hinubad ang mga sapin sa kama. Sa pader,
May mensaheng nakasulat gamit ang pulang lipstick. Hindi mo ako mapapalitan. Nanginig si Paulo. Hindi lang hindi matatag si Gina. Mapanganib siya. Agad siyang tumawag sa pulis. Pagdating ng mga pulis, iniwan muna ni Paulo ang mga bata sa bahay ng isang kaibigan. Ayaw niyang makita ng mga anak niya ang gulo. 2 pulis ang nag-inspeksyon sa loob ng bahay at kumuha ng mga litrato. Malinaw na malubhang paninira ito, sabi ni Detective Cruz habang nagsusulat sa kanyang notepad. At ang mensaheng ito ay maituturing na isang malinaw na banta. Ngunit dahil wala pang direktang pisikal na banta. Nanganganib ang mga anak ko, desperadong sabi ni Paulo. Hindi matatag ang kanyang pag-iisip at sinaktan na niya ang mga bata noon. At ngayon ito, itinuro niya ang paligid. Tumango ang pangalawang pulis, si Officer Santos. Malinaw na nakakabahala ang sitwasyon. Tatanggapin namin ang report at maglalabas kami ng warrant para kay Gina Cruz. Magbibigay din kami ng aming rekomendasyon sa korte para mapabilis ang pag-issue ng temporary restraining order. Nagpasalamat si Paulo, ngunit hindi pa rin siya mapakali. Paano ko poprotektahan ang mga anak ko sa ngayon? Mas mabuti kung mananatili muna kayo sa ibang lugar? Payo ni Detective Cruz, sa isang hotel o sa bahay ng kaibigan, isang lugar na hindi niya mahahanap. At ipaalam niyo rin sa eskwelahan ang sitwasyon para hindi siya makalapit sa mga bata. Pagkaalis ng mga pulis, sandaling natulala si Paulo. Hindi niya naramdaman ang ganitong kawalan ng magawa. Kahit noong namatay ang kanyang asawa, 1 taon na ang nakalipas. Noon alam niya kung ano ang kalungkutan at kung paano ito haharapin. Pero ngayon, puno siya ng takot, galit, pagtataksil at higit sa lahat, pag-aalala para sa kanyang mga anak. Nagring ang kanyang telepono. Si Miguel, ang kapatid ni Maria. Paulo, narinig ko ang nangyari. Ayos lang ba ang mga bata? Nakaramdam ng ginhawa si Paulo. Laging maaasahan si Miguel. Sa ngayon ayos lang sila. Nasa bahay ng kaibigan ko. Pumunta kayo dito sa bahay. Mariing sabi ni Miguel. Kayong lahat, may security system kami dito. At hindi alam ng babaeng yon ang lugar na ito. Perpekto ang mungkahi ni Miguel. Ang bahay niya ay nasa Alabang. Sapat na ang layo mula sa Maynila at nasa loob ng isang gated community, kaya't mahigpit ang seguridad. Bukod dito, gusto ng mga bata ang kanilang tito at tita. Maraming salamat, kuya. Sabi ni Paulo. Walang anuman. Ganun din ang gagawin ni Maria kung nabubuhay pa siya. Gabing yon, dinala ni Paulo ang mga bata sa bahay ni Miguel. Sa kotse, sinubukan niyang ipaliwanag ang sitwasyon sa kanila sa pinakamatapat na paraan. Mga anak, si Gina Cruz ay nagsinungaling sa atin. Hindi siya kaibigan ni Mama at wala siyang karapatang maging bahagi ng pamilya natin. Kaya po ba tayo pupunta sa bahay ni Tito? Tanong ni Sofia. Oo, pansamantala lang. Hanggang maayos ang lahat. Masama po bang tao si Mama Gina? Mahinang tanong ni Isabel. Nag-isip sandali si Paulo. Siya ay isang taong may sakit sa isip. Kaya minsan nakakagawa siya ng masasamang bagay. Pero hindi iyon kasalanan ninyo. Hinding-hindi. Pagdating nila sa bahay ni Miguel, tulog na ang mga bata. Malugod silang sinalubong ni Miguel at ng asawa niyang si Teresa. Handa na ang kwarto, sabi ni Teresa. Bumili na rin ako ng mga paboritong merienda ng mga bata. Pagkatapos higa ang mga bata sa kama, umupo si Paulo kasama si Miguel sa sala. Ikinuwento niya ang lahat ng nangyari sa nakalipas na mga buwan, kung paano pumasok si Gina sa kanilang buhay. Kung paano siya nagpanggap na perpektong asawa at ina. At kung paano natanggal ang kanyang maskara. Paano ako naging ganoon kabulag? Nalulungkot na, sabi ni Paulo. Naghihirap na pala ang mga anak ko. Inakbayan ni Miguel ang kaibigan. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Sinusubukan mo lang buuin muli ang pamilya mo para sa mga bata. At siya matagal niyang pinag-aralan si Maria. Perpekto ang paghahanda niya para lukuhin ka. Kinabukasan ng umaga,
Nagdala ng magandang balita ang abogado ni Paulo. Naaprubahan na ang temporary restraining order. Hindi pwedeng lumapit si Gina sa inyo at sa mga bata sa loob ng 100 metro. At ang pansamantalang kustodya ay ganap na naibigay sa inyo. Guminhawa ang pakiramdam ni Paulo, ngunit may kaba pa rin. Paano kung hindi niya sundin ang utos? Maaaresto siya. Tiniyak ng abogado. Tumawag agad kayo sa pulis. Nang hapong iyon, nakipagkita si Paulo at ang mga bata sa school counselor. Naramdaman niyang kailangan ng mga bata ng propesyonal na tulong para malampasan ang trauma. Malaking kalituhan ang pinagdaanan ng mga bata, sabi ng counselor pagkatapos ng kanilang individual na session. Nakakabahala lalo na ang tangka ni Ginang Cruz na pagawain sila. Ang kambal ay may espesyal na ugnayan at kapag inatake ang ugnayang yon, maaari itong maging lubhang mapanira sa emosyonal. Paano po kami makakatulong? Tanong ni Paulo. Kailangan ng regular na counseling at higit sa lahat, ang iyong patuloy na presensya at pagmamahal. Kailangan ng mga bata ng kapanatagan ngayon. Patuloy mong iparamdam sa kanila na sila ay minamahal at ligtas. Nang gabing iyon sa bahay ni Miguel, naglalaro ng board game si Paulo kasama ang mga anak. Biglang nagring ang kanyang telepono, isang hindi kilalang numero. Hello, maingat niyang sagot Paulo. Narinig niya ang boses ni Gina. Paano mo nagawang palayasin ako sa sarili kong bahay? Ngumiti si Paulo sa mga bata at lumayo. May restraining order laban sa'yo. Mahina niyang sabi. Huwag ka nang tumawag sa amin. Sa tingin mo ba mapipigilan ako ng utos na yan? Tumawa si Gina. Inobserbahan kita. Paulo, sa loob ng 1 taon mula nang mamatay si Maria, alam ko ang lahat ng iyong gawi, lahat ng iyong kahinaan, pati na rin ng mga bata. Kinilabutan si Paulo. Anong gusto mong sabihin? Hindi mo ako mapapalitan. Dahan-dahang sabi ni Gina, hindi mo kayang alagaan ang mga bata ng mag-isa. Sa huli, kakailanganin mo rin ako. Maghihintay ako hanggang sa araw na yon. Naputo lang tawag. Agad na tumawag si Paulo sa pulis at inireport na nilabag ni Gina ang restraining order. Susubukan naming itrace ang numero. Pangako ng pulis at palalakasin namin ang pagpapatrolya. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Paulo. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isip niya ang mga sinabi ni Gina. Ang katotohan 1 taon siyang minanmanan nito ay nagpabalisa sa kanya. Gaano karami ang alam nito at ang mas mahalaga, ano ang binabalak nito? Kinabukasan ng umaga, mag-isang bumalik si Paulo sa bahay nila sa BGC. Kailangan niyang kumuha ng ilang gamit at tingnan ang kalagayan ng bahay. Kasama ang isang security guard, pumasok siya sa bahay na magulo pa rin. Ngunit walang senyales ng panibagong pagpasok. Habang kinukuha ni Paulo ang mga damit at ilang laruan sa kwarto ng mga bata, napansin niyang may kakaiba sa isa sa mga manika ni Sofia. Ito ang isa sa mga paborito niyang manika, regalo ni Maria noong ika-4 na kaarawan niya. Nang buhatin niya ang manika, may kumalansing sa loob nito. Maingat niyang binuksan ang likod ng manika at nakakakita ng isang maliit na voice recorder. Pinindot niya ang play button. Sofia Isabel. Si Mama Lara ito. Umalingaw-ngaw ang boses ni Gina. Inilayo kayo ni Papa, pero huwag kayong mag-alala. Magkikita tayo ulit at magiging pamilya tayo ulit kahit wala si Papa. Napuno ng pagkabigla at takot si Paulo. Agad siyang tumawag sa pulis. Pagdating nila, isinumitin niya ang recorder bilang ebidensya. Maaresto na ba siya dahil dito? Desperadong tanong ni Paulo. Tumango si Detective Cruz. May tuturing itong banta ng kidnapping. Agad kaming mag-a-apply para sa arrest warrant laban kay Gina Cruz. Pabalik sa bahay ni Miguel, dumaan muna si Paulo sa eskwelahan para ipaliwanag ang sitwasyon at humiling ng espesyal na pagbabantay para hindi makalapit si Gina sa mga bata. Siyempre po, Ginoong Reyes, seryosong pangako ng prinsipal. Kaligtasan ng mga bata ang aming prioridad. Nang hapong iyon,
kasama ni Paulo ang mga bata sa hardin ni Miguel. Sa unang pagkakataon, tumatawa sila ng buong puso. Tinuturuan sila ni Teresa kung paano gumawa ng cookies at nagkalat ang harina sa lahat ng dako. Habang pinagmamasdan ng eksena, nakaramdam si Paulo ng pag-asa. Nagring ang kanyang telepono, ang pulis. "Ginoong Reyes, may magandang balita po kami. Naresto na namin si Gina Cruz." Nakaramdam ng malaking ginhawa si Paulo. "Saan niyo po siya natagpuan?" "Malapit po sa bahay ninyo." Paikot-ikot siya sa lugar. Nasa kulungan na po siya ngayon at haharap sa hukom bukas para sa mga kasong banta ng kidnapping at paglabag sa restraining order. Matagal na hawak ni Paulo ang telepono kahit tapos na ang tawag. Tila malapit nang matapos ang bangungot ng gabing iyon, ipinaliwanag niya sa mga bata na hindi na sila guguluhin ni Gina. Ang mga taong gumagawa ng masama ay kailangang managot sa kanilang mga ginawa. Malumanay niyang sabi, "Makukulong po ba siya?" Tanong ni Isabel. Marahil o baka dalhin siya sa isang espesyal na ospital kung saan matutulungan siya. Gusto ni Paulo na maintindihan ng mga bata na may sakit sa isip si Gina. Gusto niyang ituro ang habag, hindi ang galit. Kinabukasan dumalo si Paulo sa unang pagdinig ng kaso ni Gina. Pagpasok nito sa korte, tiningnan niya si Paulo at bahagyang ngumiti. Mayroon pa ring kumpiyansa sa ngiting iyon. Nag-utos ang hukom na sumailalim si Gina sa isang psychiatric evaluation at mananatili siya sa kulungan hanggang lumabas ang resulta. Para kay Paulo, sapat na yon. Sa ngayon, sigurado na ang kaligtasan ng mga anak niya. Pagkatapos ng pagdinig, nilapitan si Paulo ng abogado ni Gina. "Ginoong Reyes, may ipinapasabi po ang kliyente ko." Nagatubili si Paulo, ngunit tumango rin. "Ano yon?" Inabutan siya ng abogado ng isang maliit na papel. Maingat niya itong binuksan at binasa. "Paulo, hindi ako susuko. Ang pamilya mo ay dapat naging sa akin. Isang araw, maiintindihan mo rin yun. Maghihintay ako, Lara." Ginuyumos ni Paulo ang papel. Ang obsession ni Gina ay hindi magtatapos kahit nakakulong siya. Pero sa ngayon, ligtas siya at ang kanyang mga anak at handa siyang gawin ang lahat para protektahan sila. Pabalik sa bahay ni Miguel, pinag-isipan ni Paulo ang kanyang mga pagkakamali at ang mga plano niya para sa hinaharap. Nagpasya siyang maglaan ng mas maraming oras sa mga anak niya at bigyang pansin ang kanilang mga emosyonal na pangangailangan. Sama-sama nilang lalampasan ang traumang ito. Pagdating niya sa bahay, naglalaro ang mga bata sa hardin. Huminto siya sandali at pinagmasdan sila. Magkahawak kamay na nagduduyan sina Sofia at Isabel at ang kanilang mga halak ay pumuno sa hangin. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakaramdam si Paulo ng tunay na kaligayahan. "Papa," sigaw ng mga bata nang makita siya at tumakbo palapit. "Aking mga mahal na prinsesa," nakangiting. Sabi ni Paulo habang niyayakap sila, "Magiging maayos na ang lahat ngayon, pango." At sa unang pagkakataon, sigurado siyang matutupad niya ang pangakong iyon. Isang buwan ang lumipas sina Paulo at ang mga bata ay nananatili pa rin sa bahay ni Miguel. Ngunit handa na silang bumalik sa kanilang normal na buhay. Lumabas na ang resulta ng psychiatric evaluation ni Gina at na-diagnose siya na may malubhang borderline personality disorder at obsessive-compulsive disorder. Nagpasya ang korte na ipasok siya sa isang mental hospital kung saan sasailalim siya sa hindi bababa sa 1 taon ng paggamot. Bukod dito, isang permanenteng restraining order ang ipinataw na habang buhay siyang pinagbabawalang lumapit kay Paulo at sa mga bata. Babalik ba tayo sa bahay sa BGC o magsisimula tayo ng bago? Tanong ni Paulo sa mga anak habang nag-aalmusal. Nagkatinginan ng kambal sa nakalipas na mga linggo. Natututo silang ipahayag ang kanilang mga damdamin sa pamamagitan ng regular na sesyon sa isang child psychologist. "Gusto ko po ang bahay na yon," maingat na sabi ni Isabel. Pero nakakatakot din po, dugtong ni Sofia. Dahil doon po nakatira si Gina,
Tumango si Paulo, ganun din ang nararamdaman niya. Masyadong maraming alaala ang nakapaloob sa bahay na yon. Mga magagandang alaala, ngunit pati na rin ang kamakailang trauma. Paano kung magsimula tayo ng bago? Mungkahi niya sa isang mas maliit na bahay, pero isang lugar kung saan makakabuo tayo ng sarili nating mga bagong alaala. Nagning ang mga mukha ng mga bata. Talaga po, pwede po kaming pumili? Sabik na tanong ni Isabel. Ngumiti si Paulo. Siyempre, titingin tayo ng ilang lugar ngayong weekend. Sumali si Miguel sa mesa na may dalang kape. Seryoso ka? Paano ang bahay sa BGC? Ibibenta ko? Determinadong sabi ni Paulo. Masyadong malaki at hindi maganda ang mga huling alaala doon para sa mga bata at para sa akin. Tumango si Miguel bilang pag-unawa. Minsan kailangan talaga ng bagong simula. Paano ang kumpanya? Mahihirapan kang mag-commute kung lalayo ka sa BGC. Ngumiti si Paulo. Magkakaroon din ng pagbabago doon. Nag-submit na ako ng resignation. Ano? Gulat na sigaw ni Miguel. Sa Prime Holdings ang posisyon na yon? Oo. Sisimulan ko ang isang bagay na gusto ko talagang gawin. Isang trabaho kung saan mas marami akong oras para sa mga bata. Sa katunayan, ilang linggo na ang pinag-isipan ni Paulo ang kanyang hinaharap. Ang insidente kay Gina ay nagpaalala sa kanya kung ano talaga ang mahalaga sa buhay. Mas mahalaga ang oras kasama ang mga anak kaysa sa mataas na sahod at katanyagan. Pinagsisihan niya ang pagbabaon sa sarili sa trabaho, pagkatapos mamatay ni Maria at ang pagpapabaya sa emosyonal na pangangailangan ng kanyang mga anak at napagtanto niya kung paano ito lumikha ng puwang para sa isang taong tulad ni Gina na madaling makapasok sa kanilang buhay. Magsisimula ako ng sarili kong negosyo. Paliwanag niya. Ilulunsad ko ang sarili kong online education platform. Pwede akong magtrabaho mula sa bahay at mas magiging flexible ang oras ko. Nagulat si Miguel, ngunit may paghanga sa kaniyang mga mata. Malaking pagbabago yan, pero kung masaya ka, susuportahan kita. Pagsapit ng weekend, dinala ni Paulo ang mga bata para tingnan ng ilang bahay sa labas ng sentro ng Maynila. Isang apartment sa Quezon City, isang townhouse sa Antipolo, at sa wakas, isang maliit na bahay na malapit sa isang parke sa Marikina. Agad na nagustuhan ng mga bata ang bahay na iyon. Mayroon itong hardin, malapit sa isang sapa, at may maaliwalas na pakiramdam. Dito po ang gusto ko, sigaw ni Sofia habang tumatakbo sa hardin. Nasaan po ang kwarto namin? Tanong ni Isabel. Ngumiti ang real estate agent. May 2 maliit na kwarto sa itaas. Pwede nating gawing isang malaking kwarto kung gusto ninyo. Hindi po. Gusto po namin ng sariling kwarto. Mabilis na sagot ni Sofia, pero laging bukas po ang pinto. Ngumiti si Paulo. Gusto pa rin ng kambal na maging malapit sa isa't isa. Ngunit ngayon ay unti-unti na ring nabubuo ang kanilang sariling pagkakakilanlan. Ito ay isang malusog na pag-unlad. Nagustuhan niyo po ba, Hinoong Reyes? Tanong ng agent. Tiningnan ni Paulo ang sikat ng araw na pumapasok sa bintana ng kusina. Ang bahay ay hindi kasinggara ng penthouse sa BGC, ngunit mayroon itong init at kapanatagan. Opo. Gustong-gusto namin. Iproseso na po natin ang kontrata. Ng gabing yon, pawi sa bahay ni Miguel, nagalok si Paulo ng isang sorpresa. Ngayong weekend, paano kung mag-atch tayo para ipagdiwang ang ating bagong simula? Sumigaw sa tuwa ang mga bata. Talaga po. Pupunta po tayo sa Batangas. Oo, sa Batangas tayo. Ang lugar na laging gustong puntahan ni Mama. Sandaling naging seryoso ang mukha ng mga bata. Okay lang po bang pag-usapan si Mama? Maingat na tanong ni Sofia. Kumirot ang puso ni Paulo. Alam niyang sinubukan ni Gina na burahin ang mga alaala ni Maria sa isip ng mga bata. Siyempre, lagi nating pwedeng pag-usapan si Mama. Lagi siyang nasa puso natin. Nang sumunod na weekend, nagtungo sila sa Batangas. Sa dalampasigan, gumawa ng mga sandcastle ang mga bata at naglaro sa mga alon.
Pinagmasdan sila ni Paulo mula sa malayo at sa unang pagkakataon, sa mahabang panahon, nakaramdam siya ng tunay na kapayapaan. Sa kabila ng lahat ng kanilang pinagdaanan, ang kanyang mga anak ay matatag. Sila ay tumatawa, nagbibiruan at nagtutulungan. Paglubog ng araw, umupo sila sa buhanginan at nagkwentuhan tungkol kay Maria. Ibinahagi ni Paulo ang mga masasayang alaala kung paano sila unang nagkita, ang kanilang mga date. Ang saya noong isinilang ang kambal. Mahal na mahal kayo ng mama nyo, sabi niya, at mamahalin niya kayo magpakailanman. Mahal din po namin si mama, sabi ni Isabel, pero minsan po hindi ko na masyadong matandaan ang mukha niya. May inilabas si Paulo na maliit na photo album mula sa kanyang bulsa. Ilang linggo niya itong inihanda. Ito ang mga espesyal na sandali ninyo kasama si mama. Pwede niyong tingnan kahit kailan niyo gusto. Binuksan ng mga bata ang album na may pagkamangha. Naroon ang mga litrato ni Maria na karga sila. Mga litratong magkakasama silang tumatawa. Mga birthday party, picnic at mga ordinaryong sandali sa araw-araw. Salamat po, Papa. Sabi ni Sofia na may luha sa mga mata. Nang gabing iyon sa kanilang silid sa hotel, pagkatapos matulog ng mga bata, tumayo si Paulo sa balkonahe at tiningnan ang mabituing kalangitan. Inisip niya si Maria. Magiging maayos ang mga anak natin. Bulong niya. Pangako, pagbalik mula sa Batangas, mabilis na nagsimulang magbago ang kanilang buhay. Opisyal na umalis si Paulo sa kumpanya at sinimulan ang paghahanda para sa kanyang startup. Nag-setup siya ng isang opisina sa bahay at nakipag-meeting sa mga unang investor. Sa araw ng kanilang paglipat sa bagong bahay, masayang inayos ng mga bata ang kanilang mga kwarto. Nagpasya si Sofia na kulayan ng pastel blue ang kanyang kwarto at si Isabel naman ay lavender. Ngumiti si Paulo habang pinapanood sila. Noong kasama nila si Gina, halos hindi sila nagbibigay ng opinyon. Ngayon, ibinabalik na nila ang kanilang mga boses. Papa, okay po ba ang furniture na ito? Tanong ni Isabel habang hawak ang isang tablet. Gusto mo ba? Tanong ni Paulo. Opo, ang ganda po. Sige, i-order na natin. Para sa kanilang unang hapunan sa bagong bahay, ginamit ni Paulo ang kanyang natutunan sa isang cooking class at nagluto. Isang simpleng sinigang at ilang seed dish, ngunit tuwang-tuwa ang mga bata. Hindi po ako makapaniwalang nagluluto si Papa. Namamanghang, sabi ni Sofia. Ang sarap po puri ni Isabel pagkatapos ng unang subo. Pagkatapos kumain, nagsama-sama sila sa sofa sa bagong sala para manood ng pelikula. Hinayaan ni Paulo ang mga bata na pumili at pinili nila ang isang family movie. Sa kalagitnaan ng pelikula, mahinang nagsalita si Sofia. PPM, magiging okay na po ba talaga tayo ngayon? Inilapit ni Paulo ang mga anak sa kanya. Oo, magiging okay tayo basta't magkakasama tayo. Malalampasan natin ang anumang pagsubok. Kinabukasan, in-enroll ni Paulo ang mga bata sa kanilang bagong eskwelahan. Ipinaliwanag niya sa principal at counselor ang kanilang pinagdaanan. Mukhang kailangan ng mga bata ng espesyal na atensyon, sabi ng principal na may pangunawa. Meron kaming programa sa paaralan para tulungan ang mga batang nakaranas ng trauma. Huwag po kayong mag-alala. Ginoong Reyes, sa unang araw ng pasukan, sinamahan ni Paulo ang mga bata hanggang sa gate. Mukha silang kinakabahan, ngunit mayroon ding pananabik. Sana makahanap kayo ng maraming bagong kaibigan, sabi ni Paulo. Papa, susunduin niyo po kami mamaya ba? Pagtiyak ni Sofia. Siyempre pangako. Pinanood niya silang pumasok sa kanilang silid-aralan bago umuwi. Sa katahimikan ng bagong bahay, dumiretso siya sa kanyang opisina. Ito ang opisyal na unang araw ng kanyang startup. Umupo si Paulo sa kanyang desk at huminga ng malalim. Ang kanyang buhay ay ganap na naiiba kumpara sa isang taon na ang nakalipas. Iniwan niya ang kanyang mataas na posisyon, ipinagbili ang penthouses sa BGC at nagsimula ng bagong negosyo.
Ngunit sa unang pagkakataon, sigurado siyang tama ang kanyang desisyon. Sa tabi ng kanyang laptop ay may litrato ni Maria. Sandali niya itong tiningnan. Sana ipinagmamalaki mo ang mga desisyon ko, bulong niya. Nang hapong iyon, tulad ng ipinangako, sinundo ni Paulo ang mga bata sa eskwelahan. Masaya silang tumakbo, palapit sa kanya. Papa, ang saya po ng araw na ito. Sigaw ni Isabel. May bago na po akong kaibigan. Masaya rin si Sofia. Ang bait po ng teacher namin. At may art class po kami. Pinuri niya ang drawing ko. Pauwi, hinawakan ni Paulo ang kamay ng kanyang mga anak. Ang kanilang mga halakhak ay umalingaw-ngaw sa hangin ng tagsibol. Hindi perpekto ang lahat. May mga mahihirap pa ring araw, mga gabing may masamang panaginip, at mga sandaling biglang bumabalik ang lungkot. Ngunit magkakasama sila at iyon ang mahalaga. Papa? Biglang tanong ni Sofia, magiging masaya po ba tayo? Ngumiti si Paulo. Nasa daan na tayo patungo doon, Sofia. Ang mga salitang yon ay katulad ng sinabi ni Gina dati. Ngunit sa pagkakataong ito, totoo ito. Sila ay tunay na nasa daan, patungo sa kaligayahan magkakasama. 2 taon ang lumipas. Ang maliit na bahay malapit sa parke sa Marikina ay naging isang tunay na tahanan. Ang hardin ay puno ng mga bulaklak at gulay na itinanim ni na Paulo at ng mga bata. At ang loob ng bahay ay pinalamutian ng mga litrato ng kanilang mga bagong alaala. Ang litrato ni Maria ay nananatili sa gitna ng sala, hindi na bilang simbolo ng kalungkutan, kundi ng pagmamahal. Sina Sofia at Isabel ay taong gulang na ngayon. Magkamukha pa rin sila, ngunit mas malinaw na ang kanilang mga sariling personalidad. Nagpakita ng talento si Sofia sa sining, habang si Isabel naman ay nagsimulang mag-aral ng piano. Parehong malusog ang paglaki ng 2 bata at maayos ang kanilang pag-aaral. Ang online education platform ni Paulo ay naging matagumpay. Partikular siyang naglaan ng pagsisikap sa pagbuo ng mga libreng programa para sa mga batang mula sa mga single-parent families o mahihirap na sitwasyon. Nakaramdam siya ng malaking kasiyahan sa pagbabahagi ng kanyang mga karanasan para makatulong sa iba. Espesyal ang araw na yon. Maagang gumising si Paulo para maghanda ng espesyal na almusal. Mga anak, gising na! Malumanay niyang katok sa pinto ng kwarto ng mga bata. Lumabas ang kambal na kinukusot pa ang mga mata. Ano pong meron ngayon? Tanong ni Isabel. Ngayon ang 2nd anibersaryo natin sa bahay na ito. Paliwanag ni Paulo, ang araw para ipagdiwang ang ating bagong simula. Ang mesa ay puno ng pancake o prutas at lahat ng paborito ng mga bata. Wow, Papa, ang galing niyo po. Puri ni Sofia. Habang kumakain, may mahalagang balita si Paulo. May espesyal na bisita tayo mamayang gabi. Tiningnan siya ng mga bata na may pagtataka. Sino po? Si Manang Elena. Ngumiti si Paulo. Si Manang Elena ang dati nilang kasambahay. Ngunit nawalan sila ng ugnayan pagkatapos ng insidente kay Gina. Nakaramdam siya ng pagkakasala dahil hindi niya napansin ang tunay na ugali ni Gina. At gusto rin ni Paulo na iwanan ng lahat ng alaala ng panahong iyon. Ngunit ilang buwan na ang nakalipas, nagkasalubong sila sa palengke at pagkatapos ng mahabang pag-uusap, napatawad nila ang isa't isa. Si Manang Elena po talaga natuwang sabi ng mga bata. Lagi nilang gusto si Manang Elena. Oo, at may magandang balita siya. Gusto niyang personal na sabihin sa inyo, hapong iyon, naglakad-lakad si Paulo kasama ang mga bata sa tabing ilog malapit sa kanilang bahay. Mainit ang sikat ng araw at namumukadkad ang mga puno. Papa, may tanong po ako. Maingat na sabi ni Sofia. Si Gina po. Kamusta na po siya ngayon? Huminto sandali si Paulo. Hindi niya madalas pag-usapan si Gina sa mga bata, ngunit lagi niyang sinisikap na maging tapat. Nasa ospital pa rin siya at nagpapagaling. Sabi ng mga doktor, malaki na raw ang ipinagbuti niya. Babalik po ba siya sa atin?
Nag-aalang tanong ni Isabel. Hindi na mangyayari iyon. Tiyak na sagot ni Paulo. Siniguro iyon ng korte at kinikilala na rin niya ang kanyang mga problema. Sa katunayan, regular na nakakatanggap ng update si Paulo mula sa doktor ni Gina. Seryoso si Gina sa kanyang paggamot at nagsimula ng magpakita ng pagsisisi sa kanyang mga ginawa. Gumawa rin siya ng isang legal na panunumpa na hinding-hindi na siya lalapit kay Paulo o sa mga bata. Umaasa si Paulo na sa huli ay maghilom ang kaniyang mga sugat at makahanap siya ng kapayapaan. Masyadong mabigat na pasanin para sa kanya ang galit. At tandaan niyo, ligtas na kayo ngayon. Laging poprotektahan kayo ni Papa. Dagdag niya, tumango ang mga bata na may kapanatagan. Nagpatuloy sila sa paglalakad at pinanood ang mga pato na naglalaro sa ilog. Papa, biglang tanong ni Isabel kung nakikita po tayo ni Mama ngayon. Ano po kaya ang sasabihin niya? Nag-isip sandali si Paulo. Siguradong ipagmamalaki niya kung gaano kayo katapang at katatag at matutuwa siya na makitang mahal ninyo at tinutulungan ang isa't isa. Ngumiti si Sofia. Ipagmamalaki niya rin po kayo, Papa. Kasi po, napakabuti niyong ama. Naaluha si Paulo. Salamat, prinsesa ko. Sinusubukan ko ang lahat araw-araw. Pauwi nagring ang telepono ni Paulo, si Manang Elena. Paulo, pwede ba akong dumating ng mas maaga? Pwede ko bang isama ang aking fiancé? Ngumiti si Paulo. Siyempre po, Manang Elena, hihintayin po namin kayo. Alam niyang ang magandang balita ni Manang Elena ay ang kanyang engagement. Nakilala niya ang isang guro sa elementarya sa kanilang simbahan. Ilang buwan na ang nakalipas at kamakailan lang sila nag-engage. Bandang 6 ng gabi, tumunog ang doorbell. Nasa pinto si Manang Elena at ang kanyang fiancé na si Tonyo may dalang isang bukaklak. Ang tagal na po Ginong Reyes malugod na bati ni Manang Elena. Tuloy po kayo Manang Elena at welcome po Mang Tonyo. Tumakbo ang mga bata at niyakap si Manang Elena. Manang Elena, na-miss po namin kayo. Ang hapunan ay puno ng tawanan at kwentuhan. Ikinuwento ni Manang Elena ang kanyang engagement at ibinahagi ng mga bata ang mga masasayang nangyari sa eskwelahan. Habang nakikinig si Paulo, napagtanto niya kung gaano kayaman ang kaniyang buhay. Pagkatapos kumain, nag-usap ang mga matatanda sa tiasa habang umiinom ng tsa at naglaro naman ang mga bata sa hardin. Mukha po kayong masaya, Paulo. Nakangiting, sabi ni Manang Elena. Tumango si Paulo. Opo, hindi naging madali pero nalampasan namin ng magkakasama. Nagtatakang nagtanong si Tonyo. Wala po ba kayong balak na mga kakakilala ulit ng iba? Siniko ni Manang Elena ang kaniang fiancé. Ngunit tumawa si Paulo. Hindi pa po sa ngayon. Nakatuon po ako sa mga anak ko at sa negosyo. Pero balang araw, baka buksan ko ang isip ko. Sa katunayan, ilang beses nang nakipagkape si Paulo sa bagong school counselor ng mga bata si Elisa. Siya ay isang mahinahon at matalinong babae at magaan ang loob ng mga bata sa kanya. Magkaibigan pa lang sila, ngunit sa unang pagkakataon ay naramdaman ni Paulo ang posibilidad na muling magbukas ng puso. Pagkaalis ni naman ng Elena at Tonyo, pinatulog na ni Paulo ang mga bata. Ikinuwento niya sa kanila ang mga alaala niya kasama si Maria, ang kanilang paboritong gawain bago matulog. Noong ipinanganak kayo, ang mama niyo ang pinakamasayang tao sa mundo. Pagtatapos niya sa kwento. At hanggang ngayon binabantayan niya kayo. Pagkatapos matulog ng mga bata, lumabas si Paulo sa tiyasa at tiningnan ang mga bituin. Inisip niya si Maria kung paano siya laging positibo sa kabila ng mga hamon. Kung paano niya ibinigay ang walang kondisyong pagmamahal sa mga anak. Maayos ang paglaki ng mga anak natin, bulong niya sa mga bituin. Mga batang ipagmamalaki mo noon, nagring ang kaniyang telepono. Isang hindi kilalang numero. Nagatubili si Paulo bago sagutin, "Hello." Sandaling katahimikan ang sumunod at pagkatapos ay isang boses na nagpatigil sa puso ni Paulo.
Paulo boses ni Gina. Ang tagal na huminga ng malalim si Paulo. Paano mo nakuha ang numerong ito? Huwag kang mag-alala. Wala akong masamang intensyon. Ang boses ni Gina ay mahinahon, hindi tulad ng dati. Gusto ko lang humingi ng tawad at may isa akong huling hiling. Hindi nagbaba ng depensa si Paulo. Anong hiling? Kapag natapos na ang paggamot ko, pwede ba akong magpadala ng sulat sa mga bata? Gusto kong sabihin sa kanila kung gaano ako nagsisisi. Nag-isip sandali si Paulo. Hindi siya sigurado kung tunay na nagbago si Gina o kung isa na naman itong pakana. Pag-iisipan ko, hindi ko masasagot yan ngayon. Naintindihan ko sagot ni Gina. Salamat paalam Paulo. Natapos ang tawag, ngunit naguguluhan pa rin si Paulo. Iniisip niya kung tunay bang nagbago si Gina at kung oo kaya ba niyang bigyan ito ng pangalawang pagkakataon. Ngunit sa ngayon, ang pinakamahalaga sa kanya ay ang kaligtasan at kaligayahan ng kanyang mga anak. Nang gabing yon hindi agad nakatulog si Paulo. Ang kanyang isip ay naglalakbay sa pagitan ng nakaraan, kasalukuyan at isang hindi tiyak na hinaharap. 3 taon pa ang lumipas. Sina Sofia at Isabel ay 13 taong gulang na. Nasa bingit na sila ng pagiging teenager at hindi na maliliit na bata. Ang husay ni Sofia sa pagguhit ay umunlad hanggang sa nanalo na siya sa isang school art competition. At si Isabel naman ay nagkaroon na ng solo performance sa isang piano recital. Ang online education platform ni Paulo ay naging isang kinikilalang kumpanya sa buong bansa. Ang kaniyang programang paghihilom ng puso na idinisenyo para sa mga batang nakaranas ng trauma ay ginamit bilang modelo sa maraming paaralan. Ibinabahagi niya ang kanyang mga natutunan mula sa sariling karanasan sa iba. Ang bahay sa Marikina ay lalong naging isang mainit na tahanan. Ang mga litrato sa dingding ay puno ng kanilang mga bagong alaala, mga family trip, school events, at maliliit na sandali sa araw-araw. Nasa mahalagang lugar pa rin ang litrato ni Maria, ngunit ngayon ay napapalibutan na ito ng mga bagong masasayang sandali. Maagang gumising si Paulo at nagtimpla ng kape habang pinagmamasdan ng hardin. Sa nakalipas na 3 taon, dahan-dahan niyang pinalalim ang relasyon niya kay Elisa. Siya ay naging isang mahalagang bahagi ng kanyang buhay at gusto rin siya ng mga bata. Hindi pa sila kasal, ngunit mayroon na silang seryosong pangako sa isa't isa. Papahanda na po kayo? Tanong ni Sofia paglabas ng kanyang kwarto. Isa na siyang matangkad at may tiwalang dalagita. Espesyal ang araw na yon, makikipagkita sila kay Gina. Si Gina pagkatapos ng tawag 3 taon na ang nakalipas ay matagumpay na natapos ang kanyang paggamot at nakalabas na sa ospital. Tulad ng ipinangako, nagpadala siya ng sulat sa mga bata. Isang sulat na puno ng taos, pusong paghingi ng tawad at pagsisisi. Sa una, nagatubili si Paulo na ipakita ito, ngunit sa payo ng kanilang psychologist, napagpasyahan niyang handa na sila. Binasa ng mga bata ang sulat at nagkaroon ng maraming tanong. Gusto nilang malaman kung bakit ganoon ang ginawa ni Gina at kung tunay ba siyang nagbago. Pagkatapos ng ilang sesyon ng family counseling, nagpasya silang makipagkita kay Gina sa isang ligtas na lugar sa ilalim ng pangangasiwa ng isang therapist. Handa na ako, sagot ni Paulo. Si Isabel, nasa banyo po, sabi ni Sofia. Papa, magiging okay po ba tayo ngayon? Inilagay ni Paulo ang kamay sa balikat ng anak. Magiging okay tayo dahil magkakasama tayo. Kung hindi ka komportable, pwede tayong umalis anumang oras. Lumabas si Isabel mula sa kwarto. Mukha siyang kinakabahan, ngunit may determinasyon sa kanyang mukha. Handa na po akong umalis. Sa isang cafe sa Quezon City, naghihintay na si Gina. Malaki ang ipinagbago ng kanyang itsura. Sa halip na dating malamig na perpeksyon, mas natural at relax na siya ngayon. Ang talas sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang banayad na karunungan. Magandang araw! Mahina niyang bati. Salamat sa pagpunta ninyo.
Nagtago ng bahagya ang mga bata sa likod ng kanilang ama. Ngumiti si Paulo para palakasin ang kanilang loob. Upo tayo, alok ni Paulo. Umupo sila sa mesa. Sa una may nakakailang na katahimikan, ngunit si Gina ang unang nagsalita. Sofia Isabel, hindi ako makapaniwala kung gaano na kayo kalaki. Napakagandang mga dalaga na ninyo. Yumuko ang mga bata bilang pasasalamat, ngunit nanatiling maingat. Una sa lahat, gusto kong personal na humingi ng tawad. Seryosong sabi ni Gina. Ang ginawa ko sa inyo ay walang kapatawaran. Ang aking mga sugat at inggit ay nakasakit sa inyo at iyon ay isang bagay na mahirap patawarin. Maingat na nagtanong si Sofia, bakit po ninyo ginawa iyon? May nagawa po ba kaming mali? Naluha si Gina? Hindi. Wala kayong anumang kasalanan. Ako ang may problema. Ako laging gusto. Ang kung anong mayroon ang inyong ina. Nasa kanya ang lahat ng bagay na hindi ko kailanman nakuha. Isang masayang pamilya, isang mapagmahal na asawa, magagandang anak. Ang dilim sa puso ko ang naghari sa akin. Nagsalita si Isabel. Talaga pong natakot kami sa inyo noon. Yumuko si Gina. Alam ko at araw-araw kong pinagsisisihan na naiwan sa inyo ang alaalang yon. Habang nagpapagamot, nalaman ko kung gaano karaming tao ang nasaktan ko. Lalo na ang mga inosenteng bata tulad ninyo. Kamusta na po kayo ngayon? Tanong ni Paulo. Bahagyang ngumiti si Gina. Mas mabuti na. Nagtatrabaho ako sa isang maliit na art school. Ang pagtuturo sa mga bata ay nakakatulong sa aking paghilom. At nagvo-volunteer ako para tulungan ang mga bata sa mga foster home. Habang nagpapatuloy ang usapan, unti-unting nawala ang tensyon. Ikinuwento ni Gina ang kaniyang pagkabata, kung paano siya lumaki sa isang magulong pamilya. Kung paano niya naranasan ang pagtanggi at pagtataksil. Hindi nito binibigyang katwiran ang kanyang mga ginawa, ngunit nakatulong ito para maintindihan. Sa paglipas ng oras, unti-unting nagbukas ng loob ang mga bata. Iinuwento nila ang kanilang mga tagumpay sa eskwela at taos pusong natuwa si Gina para sa kanila. Sa wakas, binuksan ni Gina ang isang maliit na bag at inilabas ang 2 maliit na kahon. Ito ay isang maliit na regalo para sa inyo. Sabi niya, kung okay lang natanggapin ninyo, tiningnan ni Paulo ang mga kahon bago tumango. Maingat na binuksan ng mga bata ang mga ito. Bawat isa ay may magandang pulseras, isang simple ngunit eleganteng silver bracelet na may maliit na butterfly charm. Ang paro-paro ay simbolo ng pagbabago at paghilom. Paliwanag ni Gina, nakita ko kung paano kayo lumaki ng maganda sa kabila ng lahat ng paghihirap. Ito ay para ipagdiwang ang inyong katatagan. Nagkatinginan sina Sofia at Isabel bago maingat na inilabas ang mga pulseras. Hindi nila ito isinuot, ngunit tumango sila bilang pasasalamat. Bago matapos ang pagkikita, may idinagdag si Gina. Alam kong maaaring ito na ang huling pagkikita natin. Ayokong patuloy na manggulo sa buhay ninyo. Pero kung sakaling gusto ninyo, laging bukas ang aking linya. Pauwi sa kotse, tahimik ang pamilya, bawat isa ay abala sa kanilang mga iniisip. Kakusta? Tanong ni Paulo sa wakas. Mas okay po kaysa sa inaasahan ko? Sagot ni Sofia. Mukha po siyang tunay na nagbago. Tumango si Isabel. Iba na po ang mga mata niya. Hindi na po nakakatakot ngumiti si Paulo. Ipinagmamalaki ko kayo. Napakatapang ninyo ngayon. Pagdating nila sa bahay, naghihintay si Elisa sa pinto. Ngumiti siya ng malugod sa mga bata. Kaya kusta? Malumanay niyang tanong. Tumakbo ang mga bata kay Elisa at niyakap siya. Lubos ang tiwala nila sa kanya at mahal nila ang kanyang kabaitan at suporta. Hinaplos ni Elisa ang kanilang mga buhok at ngumiti kay Paulo. Nang gabing iyon habang naghahapunan, pinag-usapan ng pamilya ang kanilang karanasan. Maingat na nakinig si Elisa at paminsan-minsan ay nagtatanong. Ang kanyang presensya ay nagbigay ng kapanatagan sa lahat. Pagkatapos kumain habang gumagawa ng homework ang mga bata,
Umupo sina Paulo at Elisa sa terasa. Napakagaling nila, sabi ni Elisa. Talagang matatag na mga bata. Tumango si Paulo. Oo, minsan mas matalino pa ang mga bata kaysa sa matatanda. Pinili nilang maghilom kaysa magalit. Hinawakan ni Elisa ang kamay ni Paulo. Ganun ka rin. Ipinakita mo sa mga bata ang halimbawa ng pagpapatawad at pag-unawa. Dahil sa malambing, nasabi ni Paulo, mula nang dumating ka sa buhay namin, naging mas maliwanag ang lahat. Ngumiti si Elisa. Binuo natin ito ng magkasama. May inilabas si Paulo na maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Ibibigay ko sana ito ngayon, pero hinihintay ko ang tamang sandali. Gulat na tiningnan ni Elisa ang kahon. Pagbukas niya, isang eleganteng singsing ang lumitaw. Elisa, gusto mo bang maging bahagi ng aming pamilya? Opisyal na? Tanong ni Paulo. Naluha si Elisa. Oo, gustong-gusto ko. Habang magkayakap sila, narinig nila ang masayang sigaw ng mga bata mula sa likod ng pinto ng terasa. Narinig namin masayang sigaw ni Isabel. Sa wakas, dagdag ni Sofia. Nagtawanan silang apat at nagyapan. Sila ay isang buong pamilya na ngayon. Isang pamilyang naging mas matatag dahil sa mga sugat at mas malapit dahil sa mga pagsubok. Nang gabing yon pagkatapos matulog ng mga bata, huminto sandali si Paulo sa harap ng litrato ni Maria. Maayos na kami, bulong niya. Patuloy kaming mabubuhay sa pagmamahal na itinuro mo sa amin. Kinabukasan ng umaga, maagang gumising si Paulo, nagtimpla ng kape at binuksan ang kanyang laptop. Naramdaman niyang oras na para tapusin ang huling kabanata ng librong isinusulat niya sa loob ng ilang taon. Huling kabanata, ang ganap na paghihilom. Type niya ang tunay na paghihilom ay hindi lamang ang paggaling ng sugat o pagkawala ng sakit. Ito ay ang paglago mula sa sugat. Ang pagkakaroon ng karunungan mula sa sakit. Ang paglalakbay ng aming pamilya ay nagsimula sa pagkawala at pagtataksil, ngunit sa huli ay humantong sa isang mas malalim na pagmamahal at pag-unawa. Alam na ngayon ang mga bata na hindi sila binibigyang kahulugan ng kanilang mga karanasan. Sa halip, ang mahalaga ay kung paano sila tumugon dito at kung ano ang kanilang natutunan. Natutunan nila ang kapangyarihan ng pagpapatawad, ang kahalagahan ng katatagan at higit sa lahat na ang tunay na pag-ibig ay hindi napapalitan. At ako natutunan kong maging isang tunay na ama sa halip na subukang maging isang perpektong ama. Isang amang umamin sa mga pagkakamali, humihingi ng tulong at nagsisikap na maging mas mabuti araw-araw. Si Maria at ang pagmamahal na binuo namin ay nananatiling sentro ng aming pamilya. Ngunit ngayon, alam namin na ang pag-ibig na yon ay maaaring lumago, magbago at magkaroon ng mga bagong anyo. Ang pag-ibig ay hindi pagpapalit, kundi pagpapatuloy at yun ang pinakamahalagang aral na aming natutunan. Tinapos ni Paulo ang pag-type at tumingin sa labas ng bintana. Ang sikat ng araw sa umaga ay nagbibigay liwanag sa mga bulaklak sa hardin. Habang tulog pa sina Elisa, Sofia at Isabel, ninamnam niya ang tahimik na sandaling iyon. Hindi naging madali ang kanilang paglalakbay, ngunit sa unang pagkakataon, naramdaman niyang nasa tamang lugar na ang lahat hindi perpekto ngunit buo. Giyay Teach,